Dito sa kanilang veranda sa Sara, Iloilo, laging nakatambay ang 48 anyos na si Ibon. May espesyal na kondisyon. Pirming malayo ang tingin para bang may hinihintay na dumating. 7 taon na raw kasi siyang nangungulila sa taong pinakamamahal niya. Walang iba kundi ang kanyang nanay Flor na nakatira na ngayon sa Washington sa Amerika. Hanggang kamakailan lang, habang nakatambay si Ibon sa labas ng kanilang bahay, may naaninag siyang pamilyar na mukha. Ari lamon, gwapa! Walang iba kundi ang kanyang nanay Flor. Ang iwanay nga, gwapa? Ay, hindi pa. Tagit. Aba! Ay, good. Ay, hindi pa. Tagit. Umiyak siya, yumakap sa akin. Ang iwanay nga, gwapa? Ay, hindi pa. Tagit. Aba! Maantig sa kwento ni Ibon at kung paanong para siyang ibong lumaya sa pangungulila sa yakap ng kanyang ina. Mahigit 2 dekada na mula nang ipetisyon si Flor ng kanyang anak na tumira sa Amerika. Mula noon, madalang na raw siyang nakakauwi sa Iloilo. Ang huli niyang bakasyon noon pang 2019. Kaya ganun na lang ang pangungulila niya sa mga naiwan niyang anak, lalong-lalo na sa kanyang pang-5 anak na si Ibon. Nang pinanganak ko na siya, nagtaka ako na hindi siya nakadumi. Sabi ng tatay ko, pakitingnan mo nga ang puwet niya, baka walang butas. Ay naku, nang tingnan namin talaga walang butas. Dinala namin sa ospital si Ibon, saka inoperahan. Sa Ilonggo, ang tinatawag na libon, yung wala talagang kabutas-butas, tinawag na lang namin na Ibon. Nang palaki na siya ng palaki, hindi siya nagsasalita. Matagal siya makalakad. Yan ang pina-check up namin. Ang sabi ng doktor sa amin, na ang anak nyo ay hindi normal. Hanggang nalaman na nga nila na si Ibon merong Down syndrome. Ang Down syndrome ay isang uri ng sakit sa genes. Ang egg cell ng mommy o kaya ang sperm cell ng daddy may sumobra na isang parte. Pwedeng magbumunga ang iba-ibang komplikasyon sa bawat organ sa katawan. Siyempre, mahirap. Kasi gusto nating mga ina na normal talaga ang lahat ng anak natin. Pero siya na iba eh. Kaya lahat na atensyon na sa kanya. Kauna. Inuuna siya muna ng makakain bago kami makakuha ng pagkain. Siya muna ang inahainan ni nanay. Kahit na may kapatid siyang maliit, inalagaan pa rin siya parang baby. Dahil yung pag-iisip niya, parang baby pa rin siya. Nakipaghabi-habilo din sa mga bata. Naglalaro lang siya, kaya lang kung minsan, tinutokso ng mga bata. Naging malupit man sa kanya ang mundo, si Ibon lumaking malambing. Pag nakaupo ka, lalapit siya sa inyo, mag-ganon-ganon. Tapos pag maglakad kayo, hawak sa baywang mo. Magugulat ka na lang po sa kanya kasi bigla niya po akong iahahag, tinutulungan niya po ako sa aking chores po. Si Ibon, baby girl ng buong pamilya. At ang paborito niyang pastime, mag-pose sa camera. Gayunpaman, hirap siyang magsalita. Di nanay? Ang paulit-ulit niya lang na binibigkas kahit walang boses, ang salitang nanay. One time na nagkasakit siya, wala kaming talagang kapira-pira na ipadoktor siya. Yan ang pinakahirap. Hindi na siya makakain. Sobrang awa talaga eh. Kasi hindi naman siya makapagsabi kung anong naramdaman niya. Tuwing kaarawan ni Ibon, sinisiguro nilang ipagdiwang ito. At ang kanyang laging handa, spaghetti. Ibon called the pisik pula. Favorite foods niya since then. Talaga every
birthday ni Ibon, pinupost ko yun sa Facebook dahil gusto kong malaman ng buong mundo. Kahit ganyan lang ang anak namin, ay pinahalagaan namin yan. Pero taong 2004, isang mabigat na desisyon ang kinailangang gawin ni Flor. Pinitisyon kami ng anak ko doon sa Seattle, Washington. Ay kasi may trabaho silang mag-asawa, dalawa rin ang anak nila. Pag kumuha pa sila ng caregiver, ang mahal-mahal. Sabi ko, paano si Ibon? Sabi ng kapatid nilang panganay, huwag na kayo mag-alala kay Ibon dahil si Lia ang bahala na sa kanya. Kaya lang wala akong magawa dahil nakaano na yung mga papilis namin. Kaya umalis na kami. Sabi ko, babalik lang kami kaagad. Umiyak na siya at yumakap na sa akin. Nakikita po siya namin, nakaupo lang po dyan sa balcony. Malayo po ang kanyang tingin and I think that's the way of showing her longing and yearning for our nanay po na nasa ibang bansa. Sabi ng iba, bakit nang umalis kayo, hindi nyo dinala yun? Pinansyal din ang problema. Nanay! Hello! Ibon is here. Mabuti na lang daw at meron na ngayong internet. Kaya para hindi mangulila sa isa't isa, lagi raw nagvi-video call sina Nanay Flor at Ibon. Oh, what's that? Oh, okay. Pag makita niya ko, sayang-saya niya. At sa pagdiriwang kamakailan ng ika-48th birthday ni Ibon, siniguro ni Nanay Flor na ang kanyang anak masosorpresa. Kaya nag-ipon-ipon ako para makauwi ako. Hindi nila pinaalam na uwi ako. Ari lamon, gwapa! Kahit matagal nang hindi personal na nagkita, isang sulyap pa lang, alam na agad ni Ibon na bumalik na ang kanyang nanay. Nang lapitan ko na siya, Ang imo anay nga gwapa? Ay, hindi pa tagin. Aba. My God. Ay, hindi pa tagin. kung saan ako nandoon din siya. Sakit sa airplane. Pag nagtutulog, parang na nakadikit din sa akin. Masaya rin ako nakita ko ulit siya na malusog. Para makabawi sa kanyang anak, nagdaos sila ng special birthday celebration sa taong ito. Si Ibon, napakanta sa tuwa. Sa loob kasi ng 7 mahahabang mga taon, ngayon lang siya nag-celebrate ulit ng kanyang birthday kasama ang kanyang Nanay Flor. Sana marami pang birthday ang darating sa kanya. Mahal na mahal namin yan eh. Yun nga lang, ang bakasyon ni Nanay Flor sa Pilipinas, panandalian lang. Kailangan na niya uling bumalik sa Amerika. Kagabi nga, nagkatabi kaming tulog. Panay ang halik niya sa akin. Parang naanuhan niya talaga na iiwan ko naman siya. Paborito ni Ibon. Ipinagluto niya si Ibon ang kanyang paborito na ang kanyang tawag, pisik pula o ang walang kamatayang spaghetti. Yakap kinani. Yakap, hintayin mong maluto. Bigyan kita ng pisik pula. Yan. Namit? Yeah. Pista ni. Ito na lang ha. Di ko nulong. Aalis na si Nanay. Bayaan naman si Ibon. Kaluyan sa mahal ng Panginoon. Magkita naman tayo. Baka sa sunod naman nga taon. Magpakabait ka dito. Okay. Okay. Hug kay Nanay. Hug. Hug. Alis na si Nanay. Oy, hug kay Nanay. Hug kay Nanay. Pakabait ka ha. Masyadong malungkot talaga. Kung kailan ka naman makabalik, hindi mo alam kung anong mangyari. Kung may madatnan ka pa na buhay o ano, o ako man. Pero sana,
Magkita-kita naman kami muli. Alis na nanay. Alis na nanay. Alis na. Kita ka lang ah. Oo. Oo. Sige. Tinatawag man silang espesyal dahil sa kanilang kondisyon. Kung sila na may magmahal, purong-puro. Napaka-inosente, katulad din ng pagmamahal ng ina. Buong-buo, wagas, at walang pag-aalinlangan. Kagad. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.